Good morning, Cornerstone Marikina! Amen! Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. At alam ko po na hindi lang ako ang naniniwala na ang presence ni Lord, that His Spirit is just so strong this morning in this place. Amen? His Spirit is so strong that we are able to sing our new hallelujahs to the Lord. And when we sing hallelujahs, the enemy will regret that he ever pointed his swords toward us. And with our hallelujahs, we will use that same sword to slay our giants. Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Lord. So today, church, I want you to prepare and raise your hallelujahs today. Amen. And now raise a hallelujah in the presence of my enemies. And I raise a hallelujah louder than the unbelief. And I raise a hallelujah. My weapon is a melody, yeah. And I raise a hallelujah, 'cause heaven comes to fight for me, yeah. Come on, church, prepare your hearts today for something new. Lord, the Lord is going to do something new for us this morning. Let's say, and I raise a hallelujah
So sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Oh, sing a little louder. Yeah. Sing a little louder. Sing a little louder. So sing a little louder. Oh, sing a little louder. Yeah. Sing a little louder. Oh, sing a little louder. Come on. Oh, sing a little louder. Oh, sing a little loud. Raise your voices today, church. Let's sing. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Oh, louder than the unbelief. My weapon is a melody. Oh, heaven comes to fight for me. Sing a little louder. So I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Enemy is defeated. The King is alive. So I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. And up from the ashes, hope will arise. The King is alive. Are you ready, church? Hallelujah, we sing. And I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. And I'll raise a hallelujah. And I'll raise a hallelujah. And I'll raise a hallelujah. Hallelujah, you are good, God. You are good, you are good. And our lives have seen that. Ang simbahan na to ay nakita ang kabutihan mo, Panginoon. Hallelujah. Come on, church, just continue to raise your hallelujah. Raise it like a banner. Raise it until healing flows. Raise it until the glory of the Lord falls on our faces. Continue to sing that, church, until we slay every giant, until every wall falls down. The healing of the Lord is in this place. The joy of the Lord is in this place. His freedom, His love, His mercy. Oh, we are drowning in His goodness. We are drowning in His grace. Remember when these walls were built? It's all because of the glory of the Lord. It's all because we raised our hallelujahs. Oh, church, we are not stopping today. We will continue to raise our hallelujahs. Come on, church. Yes, yes.
desperate for you, God, staying humble at your feet. I will lift these hands in praise. I will believe. I remind myself of all that you've done and the life I have because of your Son. 'Cause love came down and rescued me. Love came down and
this morning that you've given us to praise your name, God. And thank you for always being there, even in times of our failure, in times of our shame. Thank you for always being there, God. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Siguro before I proceed in our giving, I just want to emphasize the love of God sa atin. Na more than anything else na pwede nating ibigay later, mas gusto ni Lord yung tayo mismo. So, I just want to share from Philippians chapter 3 verse 8. Basahin ko po siguro sa Tagalog. Sabi dito, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. So, nung binabasa ko to, I just said, wow, si Paul na sobrang daming nagawa para sa Panginoon, nasabi niya lahat ng yun ay walang kabuluhan at hindi mahalaga. Kung ikukumpara sa nais niyang makilala at makamtan ng ating Panginoon. And I want to relate this in our giving. You know, as we draw closer to the Lord and know more about Him, kung sino at ano siya, just like Paul, his accomplishment and achievements ay nakamtan niya ng hindi dahil sa sarili niyang kakayahan, bagkus sa relasyon niya sa ating Panginoon. And here, this church, giving our tithes and offering is the product of knowing Jesus Christ. If you think you have a relationship with the Lord and does not give, we need to examine ourselves. God does not look on the amount on what we give, but the heart. Madalas po nating naririnig ito. And as we give, we will see the beauty of giving, and we know that God is preparing us to receive more of His blessing. So, amen po. Let us give. Hi po, good morning. Okay po, nagbaba. So yun, magandang umaga ulit, Cornerstone. So, bago tayo mag-proceed sa announcement, meron po tayong dalawang bago or invite. So, kapag tinawag ko po yung pangalan nyo, pwede po kayong kumaway o tumayo. So, tawagin po natin welcome po natin si Gian Paulo. Ayun po. Hello po. Welcome po sa Cornerstone. And si Pauline Casino. So, yun. Welcome po sa inyo, guys. And invite po siya ni Melwin. Sa Hong Kong. Basta doon. So, yun. And then, dumako na po tayo sa ating mga announcement. So, meron po tayong Thursday service, of course. Dito po yan sa Dao. So, sa mga hindi po nakaka-attend ng Sunday service, pwede po kayong mag-church sa atin tuwing Thursday. So, you can tap Sister Marivic, Ate Abic. So, kung may mga question po kayo, pwede nyo po siyang i-message. So, that's 5 p.m. every Thursday. And then, of course, yung main service natin, which is 10 a.m. And also, we still have 5 p.m. services po. So, kung hindi rin po kayo makakatid ng umaga, pwede rin po kayo matid ng hapon. So, kung hindi rin naman kayo makakatid ng hapon, bawi kayo sa Thursday. Okay?
Then prayer night, 6 p.m. at Emam's Garden. And then cell group, sa wala pa pong mga cell groups dyan, pwede po kayo mag-message sa ating FB page. So makikita nyo din po doon kung sino yung mga cell group leaders na pwede nyong malapitan or just message the page. And then yung sa juniors po, doon sa May 25, so magkakaroon na po ulit tayo ng regen, okay? So sa mga kabataan dyan na na-miss to, alam ko na-miss nyo to kasi yung huling service natin ay bago pa tayo lumipat dito, tama? So sa May 25, regen, 6:30 p.m., okay? Sa mga kabataan dyan, magbabalik na po yon. So you can message PA or Melvin or Kuya Jamir or Lottie sa mga, more details, okay? And then coffee break with PK. So kung sino po gusto mag-join, sa Merly Homes din po ito, 9 a.m. So kung gusto nyo pong makausap si PK or yon, basta magkape, pwede po tayong pumunta dun sa Merly Homes. Okay? So yun, I think that's all. So wag na po nating patagalin pa. Tatawagin ko na po ng walang kaabog-abog ang ating pinakamagandang pastora, Pastora Cathy Quezon. Teka lang. Amen! Purihin ang Diyos! Thank you, Jesus. Tumayo po tayo. Mag-stretching kayo ng bahagya dahil aakyat tayo ng bundok ngayon. And let's just praise the Lord. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Lord, you are worthy. Thank you, Jesus. Ikaw ay mabuti. Salamat, Panginoon. Ikaw ay tapat at dakila. Mabuhay ka, Lord, sa lahat ng panahon. We bless you. We honor you. In Jesus' name, amen. Amen. You may be seated. Hallelujah. It's such a joy to be in the family of God. Amen. Kaya po sana ay hindi lang tayo tuwing linggo nagkikita-kita. It has been announced that we have several cell groups across the week. And there are other services that you can join and volunteer. At alam ko po magiging mapagpala po ang bawat araw. Nakasama natin ang isa't isa at tayo sama-samang lumalago sa ating pananampalataya. Amen. Gusto ko pong umpisahan ang ating mensahe ngayong araw sa isang parang medyo malungkot na tanong ng isang nanay. Yung isang nanay po na nawalan ng kanyang anak. She lost her son dahil yung kanyang anak ay namatay dahil nagkaroon ito ng karamdaman. At tinitingnan ng nanay yung kanyang pagsubok bilang isang bundok. Like what we said, we are in the series of mountains and valleys and we see problems as mountains. So nakita niya ito bilang isang malaking bundok sa kanyang daraanan. And it was a difficult journey for the family, lalo't higit na mawalan ka ng isang anak. At ang sabi niya sa kanyang pastor, tinanong niya ang kanyang pastor, sabi niya, Pastor, bakit po ganon? Ako naman ay nanalangin, naniwala ako, kinausap ko pa ang bundok na ito, pero namatay pa rin ang aking anak. Alam niyo po, marami tayong matututunan dahil may iba-ibang klase ng kabundukan. May mga bundok na disenyo na dapat nating akyatin. Last Sunday, 2 Sundays ago, we discussed about, the mountain of Pisgah, mountain of Sinai, different kinds of mountain na dapat nating sinusuong bilang mananampalataya. But there are mountains that are designed to be climbed. Pero may mga bundok rin na kinakailangang kordonan. They have to be cordoned. Ibig sabihin, off limits ang mga bundok na ito. Hindi lahat ng bundok ay kailangan mong akyatin. May mga bundok na hindi para sa iyo. Maraming mga pagkakataon, kaya pala hirap na hirap ka sa bundok na ito dahil sinusuong mong isang bagay na hindi naman dinisenyo ng Diyos para sa iyo. So there are mountains that needs to be cordoned. There are mountains that should be climbed. There are mountains that needs to be commanded. Naalala niyo sa Biblia, sabi ng Panginoon, kaya mong utusan ang bundok na ito? Sabi sa talata, utusan mo ang bundok na ito na pumunta doon sa dagat. Tumalon, biruin mo, tatalon pa. Tumalon sa dagat o magpunta doon sa dagat, ito'y susunod. Pero may mga bundok na pwedeng utusan, pero may mga bundok na kinakailangan nating lupigin. Kinakailangang kubkubin.
kinakailangang talunin. Parang sa Tagalog, ang lalim, di ba? Lupigin, kubkubin, talunin. Sa English, mas maganda yung term. There are mountains that needs to be conquered. Kaya ang talata natin, o mensahe natin ngayon ay pinagatan nating, conquer this mountain. Dahil ngayon, yan ang ating mensahe. Ano nga ba ang bundok na kinakailangan mong lupigin? Kinakailangan mong talunin? You know, we like mountains to fall in the sea. Gustong-gusto po natin yan. Kaya minsan, pag nakakaharap tayo ng problema, ang gusto na lang natin, Lord, utusan ko na lang tong mountain na to. Na ito'y tumalo na lang sa dagat. You know, meron ding mga bundok na gaya ng sabi natin kanina, we are permitted to climb and enjoy and have fellowship with God in His presence in that mountain. Pero yung bundok na kailangan nating talunin, ito yung mga bundok na kahit may pinakamatamis na bunga para sa bawat isa, ito yung ayaw ng mananampalataya na puntahan. Sino nga ba ang may gusto na kailangan meron ka pang pakikibaka? Gusto mo pang, kasi sabi doon, kailangan talunin, kailangan kubkubin, kailangan lupigin. Ibig sabihin, merong pakikibaka. Merong resistance doon sa bundok na yon, kaya kinakailangan mong gamitan ng lakas at talino. You know, you see, this mountain involves real work. Meron tayong pagkilos. Hindi lang basta ito nadadala sa post sa Facebook. Minsan kasi ang pananalig natin, pag pinost ko na yan sa Facebook, ito'y wala na tong problema na to. Basta natin sabihin na masakit ang ulo ko, in Jesus' name, mawawala ang sakit ng ulo ko, which, you know, of course, our belief is that it's gonna work. There is power in declaration. But like what I said, there are mountains na kinakailangan mong magtrabaho din. Kinakailangan mong kumilos. And if God puts a mountain in your way, at ito'y pinilit mo na iwasan, you sidestep it, you will find that God will put you back in the middle of that mountain. Naranasan niyo po ba yon? Na parang, Lord, iniiwasan ko to. Ayaw ko ng daanan ito. Ang dami mong naging pasikot-sikot, but at the end, sasabihin mo, Lord, binalik mo rin ako dito. Why? Because God wants you to conquer that. There is something that needs to be learned. Tuwing meron po akong counseling sessions, I tell this to people, if you are in a cycle, it's because hindi ka pa gumagraduate. Sasabihin mo, Lord, ito pa rin ang pinagdadaanan kong pagsubok. May mga ganyan po akong nahawakan, lumapit sa akin, Pastora, bakit ganon? Palaging ganito na lang ang pinagdadaanan ko. And I ask, anong natutunan mo noon? At ano ang ginawa mong bago ngayon na hindi mo ginawa noon? Because God wants us to learn. You see, in grade 1, halimbawa, ang tinag-aaralan mo doon may addition na. Pagdating ng grade 2, may addition pa din. But it gets more complex. Now, nagiging 2 digits, 3 digits. As madadagdagan na siya ng subtraction, multiplication. Because the process is for you to learn. Doon sa buong proseso na yon, kailangan merong tayong natutunan. So you see, some mountains can only be dealt with by conquering them. Sabi ni Caleb, may isang magiting na lalaki sa Biblia, itago natin siya sa pangalang Caleb. Ang sabi ni Caleb, nung naghahatian na ng mga portion ng inheritance, alam niyo ang matapang niyang sagot. Sabi niya, give me my mountain. Ibigay mo sa akin yung bundok na para sa akin. You see, if you try to speak to a mountain that you are supposed to conquer, nothing will happen. Kasi kailangan mo nga siyang talunin. Parang may mga ibang tao na kaya namang tumigil in an instant sa kanilang paninigarilyo. May ibang taong kayang tumigil agad sa kanilang pagbe-vape. Tama-tamaan ng bahagya. Pero yung iba, you know, it will be one of the biggest knockdown or drag-out fights that they have to endure in their life. Hindi ganun kadali para sa iba. Yung iba, ang kanilang sasabihin sa Panginoon, Lord, kung mahal mo ko, alisin mo na ito sa akin. May mga ganyan tayong panalangin kay Lord. Lord, kung talagang mahal mo ko, please, alisin mo na itong bundok na ito.
Pero alam niyo, minsan ang sinasagot sa atin ng Panginoon, kung ako ang mahal mo, sabi ni Lord, itupi mo yung mga, anong tawag sa Tagalog ng sleeves? Manggas. I'm sorry, I don't remember. Sabi niya, itupi mo yung manggas mo, magtanggal ka ng sapatos mo, halimbawa, at yumuko ka at magsimula kang magtrabaho. At ang sabi ni Lord, kung gagawin mo yan, at alam ko nangungusap ang Panginoon sa atin, if you will just roll your sleeves and take off your shoes and start doing the work, I tell you, God is saying this to you, you will be the last man standing. Magtatagumpay ka, kahit ang lahat sumuko na, ikaw pa rin magtatagumpay. Masarap pong maranasan na yung mga bunga ng banal na spirito ay lumalabas at namumunga sa ating mga buhay. Pero yung bunga ng banal na spirito, ito po ay lumalabas o nagbubunga on the opposite. For example, the fruit of love, the fruit of patience, they will only bear fruit kapag dumaan ka na dun sa mga panahong talagang nawawala ang iyong pasensya. The fruit of long suffering will only bear fruit if you suffer long. Hindi pwedeng sabihin, Lord, bigyan mo ako ng long suffering, pero short lang. Short suffering only. Amen? Minsan kasi challenge ni Lord yung ating pagkatao, yung ating pag-uugali. Pinalalabas niya ang lahat ng anuman ng laman ng ating mga puso. Tinitingnan ng Panginoon that even if you are in a situation that will bring about your anger because of your frustration, tapos walang support ng iyong pakiramdam dahil talagang yung pakiramdam mo gusto nang magwala and all. But God is telling you, you have to conquer this mountain. Basahin po natin sa Joshua chapter 14 verse 12. And there is a request given by Caleb. Tingnan niyo po ang request ni Caleb. Sabi sa verse 12, "Now therefore, give me this mountain of which the Lord spoke in that day." Si Caleb po ang nagsasalita dito. Sabi niya, "For you heard in that day how the Anakim were there and that the cities were great and fortified. It may be that the Lord will be with me and I shall be able to drive them out as the Lord said." Ano pong hinihingi dito ni Caleb? He is asking for that mountain which the Lord spoke in that day. Sabi niya, ibigay mo sa akin yung bundok na yan. At sinabi niya doon kung anong meron sa mga bundok na yon. Doon sa bundok na yon, sabi sa talata, the Anakims were there. Alam niyo po sino yung mga Anakim? The Anakim are giants. Sila po ay mga 8-footer. Ngayon, sino ang pinakamatangkad na NBA? Sino? Victor Wembanyaki Nyama. Wembanyama. Anong height niya? 7. Ikaw, fake news ka eh. Ayaw ko kausapin to. Ha? 7'5". 7'5" si Victor Wakanyema. Wembanyama. Basta si Victor. Si Victor Hugo. So si Victor ay 7'5". The Anakims were 8-footer, 9 feet tall. Ganyan po sila katatangkad kasi si Goliath was 9 feet. Ito po yung mga lahi ng mga higante nung kanilang kapanahunan. And the first sight of them, nung nakita itong mga Anakims na to, mga Anakites, nakita po sila ng 12 espiya, if you will note. Nung panahon na pinadala sila doon to spy the land, they saw the Anakims. At yung 10 dun sa 12, you know what happened? 10 of them were very scared. Nung nakita pa lang itong mga Anakim, sabi nila, naku, higanti ito, hindi tayo mananalo. And then in Numbers chapter 13, verse 28, let me read. Ang sabi po dito, "Nevertheless, the people who dwell in the land are strong. The cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there." Ito yung panahon na pumunta sila doon mag-espiya.
Sabi ng mga espiya, na andon malalaki yung kanilang mga fortress, hindi madaling kubkubin, at naandon ang mga anak ni Anak. Sabi niya, the descendants of Anak or the Anakims are there. And then in verse 33, ang sabi sa talata, there we saw the giants, the descendants of Anak came from the giants, and we were like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight. Sabi nung 10 espiya, pag tiningnan natin itong mga higante na to, tayo'y kakapiranggot lang para lang tayong mga grasshopper. Para lang tayong mga tipaklong. Pero iba si Caleb. You see, Caleb was a visionary for God. He saw the impossible and he believed God. At nung nakita niya itong imposibleng bagay, pinanghawakan niya ang salita ng Panginoon and did not consider even for a second an easier route. Sabi niya, I will take this route. Sabi ni Haring David in 1 Chronicles, sabi niya, I will not offer to the Lord which costs me nothing. Hindi ako magbibigay sa Diyos ang isang bagay na hindi ako masasaktan. Ano ang mga bagay na ibinibigay mo sa Lord na parang napakadali mong ibigay? Gaya ng mga sobra-sobra. Lord, ito ang bibigay ko sa aking tithes and offering. Sobra ko kasi ito. But if that will cost you something, kung merong may sakit sa bulsa mo, may sakit sa dibdib mo, will you still give it to God? Ang sabi ni David, I will not give unto the Lord which cost me nothing. And it has the same mentality na meron si Caleb. Sabi niya, pupuntahan ko ito, Lord, susuungin ko ito, and I will not consider an easier route. You see, some things in life will never come to us unless we count the cost and pay the price. Hindi po basta-basta naglalanding. Kasi yan po ang kadalasan ng ating panalangin, Lord, palandingin mo na lang sa akin yung pagpapala mo. Kaya gustong-gusto natin yung kanta ni Pastor Jonaver. 1, 2, 3, pasok. Ibuhos mo. Ibuhos ng ibuhos mo. Ibuhos mo. Saan? Yun. Yun ang gusto natin laging kanta lang. Sa banda rito, Lord, ibuhos mo. But there are blessings that will not come to us unless we count the cost and pay the price. There is something that you must do, even if God has promised it to us already. May pangako na si Lord, pero kailangan mong kumilos. God wants to be in partnership with you. The promised land was given to the Jews by God. Pinangako na ni Lord yon, yung Canaan. Sabi niya, there is a promised land for you. But some of their enemies, doon sa promised land, God supernaturally removed them. Paano inalis ni Lord yung ibang mga kalaban nila doon sa promised land? There was a record in the Bible that God sent hornets. May mga hornets na pinadala doon, kaya nag-alisa ng mga tao. But many others, the Jews were required to conquer and remove. May sabi sa talata, hindi inalis ng Diyos ang mga kalaban nila dahil gusto ng Panginoon matuto ang mga tao kung paanong makipagbaka. To train them for war. The sad truth is that over and over again, we read in the book of Judges that the children of Israel failed to remove or to drive out the inhabitants. Lagi na lang silang nagsesettle, nagko-compromise. Sige Lord, pwede na. Naalala ko yung ibang magsasabi, niloloko ka na niyang boyfriend mo na yan. Ang sasabihin mo, mahal ko siya, payag na ako kahit 2 kami. Kahit 2 kami, payag na ako. Compromise. Pero kailangan mong kubkubin. This was despite the warning from God. Sabi sa Numbers chapter 33 verse 55, may warning si Lord doon. Sabi ng Panginoon sa kanila, if you do not drive out the inhabitants of the land from before you, then it shall be that those whom you let remain shall be irritants in your eyes and thorns in your sides, and they shall harass you in the land where you dwell. Pag hindi mo sila pinalayas, hindi mo sila natalo, hindi mo sila nilupig, lagi na lang silang mang-iinis sa'yo. Lagi silang naandyan.
to harass you, to irritate you. And too many Christians, marami po sa atin, meron tayong mga bahagi ng mga puso natin na hindi natin pinalalayas yung kaaway. We have not completely evicted the enemy in our hearts, and the result is unnecessary trouble. May mga bagay na namumuhay tayo sa kompromiso. Sige Lord, pwede na. Konting harm lang naman, konting danger lang naman. Hindi naman masyadong mabigat po iyan. Sino ba yun? Naalala ko, nung lumabas po kami ng mga Friday cell group, inimbitahan po nila ako na lumabas. And meron yung isang bag ko, sabi ko kay Jen, buhatin mo nga itong bag ko, tingnan mo. Kasi medyo nabibigatan na ako nung araw na yun. Sabi ko, sige, buhatin mo, mabigat ba yung bag ko? Ang yabang ni Jen, sabi niya, di naman mabigat. Carry lang. Kaya sabi ko, sige, pero buhatin mo ng matagal, bibigat. Kahit ang isang kilo na lang, 1 kilong bigas, di ba hindi naman siya mabigat? Pero kung maglakad po kayo ng maghapon, nadala ninyo yung 1 kilong bigas, gusto nyo nang ibato, di ba? Ayoko na iwanan na yan, bigat-bigat niyang 1 kilong bigas na yan. Kasi ganun ang nangyayari sa atin, ayaw nating pakawalan ang mga bagay dahil akala natin maliit lang yan, saglit lang yan, konti lang yan. Joshua, like Caleb, has a different spirit. Tingnan niyo yung conversation ni Joshua with the tribe of Joseph. Sabi sa Joshua chapter 17, and I will read in verses 14 to 17 in Tagalog. Sabi dito sa talata, lumapit kay Josue ang mga lipi ni Jose at kanilang sinabi, bakit iisang bahagi ang ibinigay mo sa amin, gayong napakarami namin sapagkat pinagpala kami ni Yahweh? Tama rin naman, ano? Sabi ng tribe ni Joseph, sabi niya, why are you just giving us a small land? Ang laki-laki ng lahi namin. Bakit ang bibigay niyo lang sa amin, itong looban, ang laki-laki namin na naangkan dito sa Bantayog? Halimbawa, ang laki-laki ng angkan ng Santo Domingo, pero dito lang kami sa H. Bautista, ito lang ang ibibigay mo sa amin, PK, that's unfair. Yun ang sabi ng mga tribo ng angkan ni Jose. At sumagot si Joshua in verse 15. Ang sabi niya, kung hindi sapat sa inyo ang kaburulan ng Ephraim, dahil ang binigay sa kanila yung dun sa Ephraim, pasukin ninyo at linisan ang mga kagubatan sa lupain ng mga Perezeo at mga Refaita. Sabi niya, sige, kulang ba sa inyo yung H. Bautista? Kulang ba sa inyo yung Bantayog? O sige, ibibigay ko sa inyo ito. Pasukin ninyo at linisan ang mga kagubatan at lupain ng mga Perezeo at mga Refaita dyan sa may Parang Marikina. Puntahan ninyo yan, Team Bantayog. Halimbawa, naandyan ang Santos, Cunanan, sino pang, Celis, Francisco. Sino pa yung nandyan sa Bantayog, Looban? Ha? Asuncion. Yeah, Asuncion, Cunanan, Celis, Santos, Saldanya. O, kayo, dahil maliit na sa inyo dyan, pumunta kayo doon sa Barangay Parang. Sabi niya, linisan, pasukin ninyo at linisan ang mga kagubatan. At ang sabi sa verse 16, tumutol pa ang mga lipi ni Jose. Sabi nila, hindi pa rin sapat sa amin ang kaburulan. Kulang pa yung Barangay Parang. Hindi naman kami ang mga Kananeo, hindi naman namin kaya. Oh, it's so hard. Hindi naman namin kaya ang mga Kananeo sa Kapatagan sapagkat sila'y may mga karwahing bakal, gayon din ang mga Kananeo sa Bethshan, sa mga nayon sa paligid at sa Kapatagan ng Jezreel. Sabi niya, hindi namin kaya dyan sa Barangay Parang kasi yung Barangay Parang may mga chariots, may mga kabayo yan. Hindi namin sila kayang lupigin. Sumagot muli si Josue, na kayo'y napakarami at makapangyarihan, hindi lamang iisang magiging kaparte ninyo. Mapapasa inyo ang kaburulan. Kahit na ang kagubatan pa ngayon, linisin ninyo at titirhan ang kabuuan yon. Mapapalayas ninyo mga Kananeo, kahit na makapangyarihan sila at may karwahing bakal.
Nagrereklamo ang descendants ni Joseph kasi they did not have enough space. Valid at legit yung kanilang concern kasi ang laki-laki ng lahi nila. Pero ang response ni Joshua was for them to go and hoop up some giants and take it from them. Sabi niya, pumunta kayo doon. Dito sa lupain na ito, kubkubin ninyo, linisan ninyo. Sabi ng mga angkan ni Joseph, but they have chariots of iron. At doon natin nakita, meron tayo kadalasan excuse sa kung ano yung mga dapat nating gawin. Meron tayong rason, may dahilan tayo. And we bring that excuse every time we want to explain away our failure to conquer our own personal mountain. Sabi ni Lord, may gusto kitang pagpalain, pero yun ang para sa'yo. Puntahan mo, kubkubin mo. Pero marami tayong personal excuse. Lord, hindi bagay sa akin yan. Lord, hindi ko kaya yan. Hindi ko kayang puntahan yan, Lord. Lord, yung discomfort para sa family ko. Lord, walang pera dyan. Wala akong kikitain dyan. You see, the problem is that those excuses only work with others who also use them. Pero si Joshua don't believe in all those. In an inspired, I would believe this, it was like an inspired pastoral moment for Joshua. Nung kinausap niya ang lipi ng mga ni Joseph, ang sabi niya, una, Joseph, you are a great people with great power, sabi niya. And then sabi niya, you will extend your borders. Hindi lang dito kayo sa kaburulan ng Ephraim. Pupunta rin kayo doon sa kagubatan. At ang sabi niya sa bandang huli, you will drive them out even if they are strong. Kasi may excuse nga matatapang sila, malalakas sila, may karwahe sila in all. And I believe what Joshua is doing there is he's becoming a cheerleader. Ine-encourage niya yung tribe ni Joseph and is trying as hard as he can so that this tribe could get their eyes off the problem. At ang mata nila maituon sa Panginoon. Remember this verse, greater is He that is in you than he that is in the world. Amen? Kapag ang mga mata natin nakafocus dun sa chariots of iron, nakafocus sa laki ng bundok, nakafocus sa inhabitants ng mountain, na naandon ang mga higante, you will walk in defeat. Ayaw mo nang puntahan at ayaw mo nang kubkubin. But when you remind yourself that Christ is in you, Christ that is the hope of glory, you will go from defeat to victory. Amen? You know, as we have said several times in this passage, there are times God will supernaturally deal with our problems. Yes, praise the Lord. Maraming pagkakataon niya na ibibigay lang ng Diyos sa inyo in an instant. You know, later I will share a powerful testimony to the leaders. In due time, I will share that to you also. But other times, He is just our personal cheerleader telling us to be bold and strong in the Lord. Yan po yung ministry ng Holy Spirit. He is a cheerleader. Nang sinasabi niya sa atin, kaya mo, kahit mahirap. Nakasunod sa atin ang banal na Espiritu na pag umaakit tayo sa bundok, sasabi, Lord, ang hirap. But He is there saying, kaya mo yan. Hindi ka niya tinutulak. Hindi ka niya hinihila. But He is just telling you, you can do it. Come on, you can do it. Hakbang pa, hakbang pa. Here is an example of that very thing from the scripture. Sabi sa Judges chapter 3, verses 1 to 3. Sabi sa talata, hinayaan ni Yahweh na manatili sa lupain ang ilang mga bansa upang subukin ang mga Israelitang hindi nakaranas makipagdigma sa Canaan. Ginawa niya ito upang turuang makipagdigma ang lahat ng salinlahi ng Israel, lalo na ang mga walang karanasan sa digmaan. Ang mga naiwan sa lupain ay ang 5 lungsod ng mga Filisteo. Lahat ng lungsod ng mga Kananeo, mga taga-Sidon at mga Hivita na ninirahan sa bundok ng Lebanon, mula sa bundok ng Baal Hermon hanggang sa pasong Hamat. You know, I know the Bible says if any man is in Christ, he is a new creation.
But it also talks about being transformed by the renewing of our mind. Yes, we are a new creation, but there should be a transformation in the mind. Hindi ibig sabihin na kapag ikay mananampalataya na, that your fear of public speaking will instantly disappear. Pero ang ibig sabihin nito, meron tayong hakbang na gagawin to conquer that giant of fear in our lives. You know, for many, that is one of the 5 lords of the Philistines. Alam niyo po, sabi doon, sa binasa natin kanina, na andon ang 5 lungsod ng mga Pilisteo. Yun yung naiwan, may 5 giants doon. Kaya doon natin, mapapagtagni-tagni po ninyo, si David, nung tinalo niya si Goliath, at ilan po, sa mga nakakaalam, ilan ang bato na kanyang kinuha? 5 yung batong kanyang kinuha. Pero yung isa, sureball, yun yung pumatay kay Goliath. Bakit 5? Kasi 5 silang magkakapatid. Pag rumesbak yung 4, teka, may 4 pa ako dito, sureball ako, tagi-tag-isa kayo, yari kayo sa akin. Ganon ang pananampalataya ni David. At nakita niya iyan dahil pa nung panahon ni Josue. Panahon pa ni Joshua, yan ang sinabi ng Panginoon, to train us for war. Why? Because these Israelites, hindi nila naranasan noon. This is a new breed, this is a new generation na hindi naranasan yung pakikibakan ng kanilang mga magulang nung kanilang kapanahunan. Kaya po sa ating mga anak, mga minamahal kong magulang, there are battles that your children needs to fight for themselves. Kasi kailangan matutunan nilang makipagbaka. Kailangan nilang matutunan maging matapang dahil yung laban mo noon hindi nila naranasan. Yung tapang na meron ka noon at napagtagumpayan mo, ang panalangin natin maipasa yung tapang na yon at yung tagumpay sa mga anak mo. But definitely they will have to conquer that mountain by themselves as well. Kailangan nila itong matutunan to train themselves for war. Amen? Praise the Lord. Reading the passages again in Judges, sabi doon, God left 5 lords of the Philistines, all the Canaanites, the Sidonians, and the Hivites. Hindi lang isa ang iniwan ni Lord doon. You know, He did not leave just one issue to test us with, but quite a few of them. Kaya yung dinadanasan mong pagsubok, huwag ka mag-alala, 5 kasi yung mga higante doon, 5 cities ng Philistines, may mga Canaanites pa, may Sidonians and the Hivites. Don't you think it's about time that you stopped waiting for God to just get rid of them? Huwag ka nang basta lang hintayin, sasabihin mo, Lord, hihintay kung matanggal mo to, alisin mo itong pagsubok na to. But it's time for you to roll up your sleeves and fight the battle. Conquer that mountain. You have to put some effort. Naalala ko po yung mensahe natin, I think it was last year or last year when we talked about lakad matatag. Amen? Lakad matatag. Yung matatag, yung katatagan, ibibigay sa atin ni Lord, pero yung lakad, yung hakbang ay sa'yo. Meron kang paglakad na gagawin. But our consolation, our encouragement is that God will keep us steady. But you have to walk. You have to take the first step. Amen? So the next time you feel like saying, God, if you love me, take this away from me. Remember na ang sagot sa atin ng Panginoon, if you love me, you will fight and demonstrate your love. So as I close, I think about these things. Cornerstone Marikina, you are a great people. Say this to yourself and say this to your family, you are a great people. And I believe the Lord is telling this to you, you can dispossess your enemies. Kaya mo silang matalo. You can forgive even if it's hard. You can keep forgiving even if feeling mo paulit-ulit na ganyan ang iyong nararamdaman at nararanasan. You can do better with your finances. Amen? You can lose weight. Praise the Lord. Come on, PK. You can lose weight. Come on.
Yan ang gusto kong pinakamalakas. You can lose weight! Oh, wala. Ayaw. You can quit smoking. You can quit drinking. You can have a better marriage. Praise the Lord. You know, as we close, ito po ang tanong ko sa bawat isa sa atin. Ilan po kaya sa atin would we, under the conviction of the Holy Spirit today, that you have only been giving to God, which cost you nothing, or which cost you little? Baka may hinihiling sa iyo si Lord sa pag-akyat mo. Ang hirap ng laban ko ngayon, Lord. Ang hirap. You can be open and transparent to God as you lift your hands and say, Lord, ang hirap ng laban. Lord, inaalala ko yung magulang kong may sakit. Lord, yung anak kong may sakit. Lord, yung aking finances na hindi ko na alam paano pagtutugma-tugmain yung aming mga bayarin sa aking kinikita. Lord, ang hirap ng laban. Lord, iiwanan ata ako na asawa ko. Lord, ang hirap ng laban. Lord, yung aking mga anak ay napapariwara. Hindi ko alam bakit sila nagre-rebelde o bakit nagkakaganyan. Lagi ako nangangamba kung sila ba ay mapapabuti o mapapasama, mabubuntis ba o hindi. Lord, ang hirap ng laban. You can just say that to God today. Say, Lord, ang hirap. Ang dami kong alalahanin. And I'm all over the place. And my heart is not fixed and focused on you. But Lord, today, as you encourage me, as you tell me that I'm a great people, that I can dispossess the land, Lord, at tulungan mo ang aking mga tenga, ang aking pandinig, na marinig ng malinaw ang tinig mong sinasabing kaya kong magtagumpay.
And Lord, today I'm making that decision, even if I'm hurt, even if I feel lost, even if I feel, Lord, that I'm defeated, that I will step in faith and conquer this mountain. Tulungan mo ako, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa iyo, patuloy na harapin ang hamon ng buhay, at patuloy na maging matagumpay. Sa aking pagtitiwala sa iyo, Panginoon, alam ko, ikaw ang magbibigay ng lahat ng aking pangangailangan. You will supply every need according to your riches and glory in Christ Jesus. And so, Lord, today as my hands are lifted up, I say, I surrender, Lord. Suko ako, hindi ko kaya sa aking sarili. Pero Lord, nagtitiwala ako na kaya mo akong tulungan upang mapagtagumpayan ang bundok na ito. Help me, Lord, to conquer this mountain. Give me that boldness and that courage, like the courage of Caleb, and say, Lord, give me this mountain. Give me my mountain, and I will go and conquer that land. Train my hands for warfare. Train my hands for battle. And help me, Lord, and equip me. I give my life to you again, Lord. Teach me and mold me. In Jesus' name. Amen and amen. Amen. The blessing of God the Father, the love of God the Son, and the presence and fellowship of our dear Holy Spirit be upon us all. In Jesus' name. Amen and amen and amen. God bless you. At bago po tayo mag-iwaiwalay, sabihan niyo yung katabi mo, kaya mo yan!